atong tudluan atong mabatanon ang atong hamtong atong i-review ang atong 28 fundamental beliefs. Kay I know kani atong mga batanon, some of them wala gyud kay malo sa atong 28 fundamental beliefs, no? So magsugod ta sa atong first, unsa man atong first nga fundamental beliefs na to. Kisay katakan. Unsa una na to? About words of God. Bible, no? Ato ang Bible. Kay Bible is the unsa man foundation na to, no? Mao na tong foundation sa atong pagtuo, ang Biblia. So kinahanglan mahibawan sa atong mga batanon unsa ang Biblia, unsa ang purpose sa Biblia sa atong paghalagad sa Ginoo, no? So una sa lahat, akong gihanyo ang mga kabataan na ari sa ato mga batanon, mga bata ari mas tumangan kay natay question and answer. Ato mga song leaders, no? Mga batanon, mga bata asam to. Miss Aika, Aika. No, dali. Mix, ato mix. Mga batanon kay ang question na ni nindot kayo ra ba ni og kanang price man, no? No? Price, ang price na to ni grabe gyud. No? Okay? So sa dili kita magsugod magampot ta. Akong hiyang tanan sa pagsugod. Diyos nga labing balaan sa makausapa kami nagastampit sa mong gamahanan nga ngalan nining among tupik ko karon sa kabatan-unan ng Dios. Hinawad kami nga kini makahatag kahayag kanila, maka-review o Dios sa ilang pagtuo o kini maghatag kanila o kadasid sa pag-alagad kanimo nga matinud-anon sa tanang panahon ng Dios. Kini tanan misalig ang salamatan ng dawat sa ngalan ni Jesus. Amen. So ako muna pangutanan magdanon. Ang cellphone ba may yung paliton? Kanang mapalit mo ang cellphone o any gadgets? Inipalit ninyo sa bago mga cellphone. Naroon si manual? Nagkinahangan ba mag-manual? No? Pero ang cellphone sa ano ba? No? Pag-abot sa cellphone sa ano, year 2000 ba? 1996 na. Unang cellphone, katungdag ko, magayon katong pinanapagdag ko ba? No? Nga, gitagaan ko sa ako ang bayaw o cellphone, di ko mo gamit, yung kita sa manual. So, ang pangutana, kung ang cellphone na tanang mga gadgets na ay manual, aron nga magamit ni mong karon kabalo ko sa unsay function, ang atong kinabuhi ba magkinahanglan ba sa loob manual? No? Magkinahanglan dili? Ha? Usahay? Perminti. Perminti man no? Okay, si CK, perminti. Parihan na lang dugo, pero ang usahay. No? Gadibate rin mo. Huwag yung man ng debate sa ni Ma'am Sharon din. No? Lalay opinion. Okay? So, sa dili pa nato na tupaton mga igsuon kung unsa ka importante ang Biblia atong tagaan ng panahon ang atong mga kabatanunan nga ilang mahatag, ma-present ang skill nga ilang prepare karon. Aron masabtan gyud nila unsa ka importante ang Biblia. So, while watching or while observing sa ilahang himuon karon atong pangtan-on atong kaugalingon kung sa atong kaugalingon kung kita ang nabutang sa ilang sitwasyon na sila himuon ron unsa kaha ang atong buhaton, no? Atong obserbaran ang ilahang pagbuhaton. I know mga bride mo o atong pangtan-on ng atong kaugalingon kamo ra gyud makatubag na. So atong gihatag ang panahon sa ato ang mga batanon. We will be starting our short skit in 3, 2, 1, action. Today, we will see how young people make decisions in life and which voice they choose to follow. Grabe! Marami kong choices sa life. Wala ko surprise sa kalagan kay wala kayo si sakto, o si pilion, sa friends, sa family,
Facebook na. Okay. Anong serious man kay ka, uy? Nang subject ka? Kanang nindot man kaning social media kay makapost ka diri. Bahala na na yung mga plans, uy. Sagdiin na na, uy. Pilihan na lang, uy. Isa mo, nagsakto-sak ka kay tayo na kita naka-online kay kasi na kinabuhat kay social media na sila. So, masalan lang ako sa akin para like, joiner ka nila ba? Exactly, sakto dyan kay ka kay. Diri, makapost-post ka sa Facebook, kanang imong mga kanang ganahan nimo i-post, kanang ipapicturean nimo gikan sa imong mga gipalakaw niya, mag-post ka, nanindot kita makit-an sa imong mga friends niya. Maka-storya pa dyan ka mga laing tao niya, makakita ka gwapo. Sige, so, pati ko niya ang sakto nga boys. Phoebe, listen carefully. Psalms 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Wow, grabe, love to my feet. So meaning, money guide to my life. Yes, God's word shows the right path, even when the world is confusing. Word so confusing, so manay boring mo ng Bible kay magkasabasa ra ka na. Kani diri kay makakuha naman sa kag Bible sa social media maka research ra kag maayo. Lagi sa like, na-shoot kami na ng social media kay convenient kayo siya. Dali lang yung mga search. Pero dili tanan online advice tinuod. Dili tanan trends maayo. Dili tanan voices lead to good choices. In life, many voices speak to young people. Friends, influencers, trends, social media, and the Bible. Dahil choose fun, pilihan jud ang unsay ganahan mo. Pilia ang tinuod. Choose wisdom. Choose what pleases God. Oh my gosh, nag-ano, boys, sa ko utok, and decisive pa yung cake ko. Kisa mo dyan pilihan. Pilihan ko kay nindot man ko. Nakamakita jud kay gwapo din. Pilia ang word sa Ginoo, and you will walk in the right path. Social media is not always wrong. But dili sa tayo makita na sa social media kay tama. Kaya sa akin, trends is it is true. Yeah, I choose this because ang Bible dili mausap-usap, pero ang trends for me mausap. Very good. Sakit ba wa ko pilihan. Very good, Phoebe. When you follow God's voice, you will have direction, peace, and wisdom. Remember, young people, many voices are loud in this world, but God's voice is the one that leads to truth. Not the loudest voice, not the trending voice, but the true voice. I choose to follow God's word every day. And that is the voice that will never lead us astray. The true voice, the Bible. And that ends our short skit sa karon nga kabuntahan. Way kabili sa salamat. Okay, so, thank you sa mga batang no? Nindot kayo ang grabe ka matugkag ng pinatabon, no? Pero puro bright din, bisan sa gailog yung po sa talibati yung sa Biblia, no? Social media. Pangunta na mga John, kinsa sa inyo, apin na ng mga amtong nga dili makabuwag sa cellphone. Dili inigmata pa lang cellphone ay pangitaon. Kinsa sa inyo, ako usa na wala. Pagmata pa lang ako, cellphone na akong pangitaon. No? Still down kaayo ang ato pagbasa sa Biblia kumpara sa cellphone. Every minute, no? Every time, cellphone. Kinsa sa inyo ano ni? Ako makaingon din ko nga ang Biblia murag mabasa nako panahon na sa Friday night. No, kaya mo ang palisi Friday night switch off na mo ang cellphone.
Kana lang pero other day, from Sunday, bisan Saturday na, wala na, no? Open. So, mao ni ang very sad fact nato nga nahitabo bisan sa mga hamtong na ay mga games sa cellphone nga makahuro sa atong oras. Sihitag duwa, abot na din alas 11, no? Sa cellphone. Pero ang Biblia, 10 minutes, dukao lang da. No? Mura mag-sleeping pills ang Bible. Inibasa, kita ka human, matuog na ta. Yan, no? Bible is boring. No? I see? Sa mga mata no? Reading Bible is boring. Sa tinuod lang, no? Pero atong balikan ang ato ang topic karon, no? Usa ni sa mga batanon, part sa ato ang 28 fundamental beliefs, ang Biblia. So, unsa man ka-importante ang Biblia, nganong nagsugod ka sa pulong sa Ginoo. Unsa ni ka-importante sa atong foundation, sa ato ang SDA. No? Giingon diri, unsa man ang Biblia. Bible is unsa? Holy Scriptures, written words of God. Ang Biblia ng isang ibalo mo, this is not ordinary books. Mauni pinakadaghang halin hantod ron gikan sa una. Walay laing libro nga mabarog. Ang Biblia yung pinaka millions of Bibles ang nahalin hantod karon nagaproduce pa na yung mga bestseller na book sa una wala na ron, di nakakita. Pero ang Bible still printing, still selling sa atua. So unsa man ang Biblia diyan? No, mga bata no, banda mo ni kay nakatay pangutana din ko ba ni kanang premium. No, unsa yung ang Biblia? Unsay silbi sa Biblia sa ato ang pagtuo? Ang Biblia gisulat sa 40 ka authors. Unsay tawag na? 40 ka writers but inspired by one God, Holy Spirit. Ang writers nga 40 ka mura nagpen, mura sila pen ba? Sila'y maneuver, sila'y na physically writings but inspired by the hand of God. So mo nagiingon nga ang Biblia sa kadaghang author usa ray target, no? Ang Biblia na ada kanan history, love story, war, creation, o unsa pa? Jealousy na tanan, no? Second coming, the love of God, na tanan. This is a complete book, ang Biblia. So, through the Bible, mao ni siya ato ang guidance paingon sa langit. So, dili ni siya nato yun mahimo nga i-neglect. Ang Ginoo napakita in two ways. Mao ni gingon diri Bible commentary, ang Ginoo napakita sa iyang existence through two ways, kuno by nature. Unsa may by nature? Na makita nimo ba ang kalibutan, no? Mga stars, moon, sun. Makita nimo nga naa kay Ginoo. Pero dili pa nimo ma-prove na ay Ginoo, na ay kabuhatan niya. Mao ni ang ikaduha nga nagpahila na ang Ginoo na ang Biblia, no? Diha nimo makita, diha siya ng pagkatao, diha siya ginlansang history of the world, naa diha ang umaabot o ang nahitabo na diha sa Biblia. Inani ka special ang Biblia, mao nang atong i-focus diha ang atong kaugalingon mga batanon sa Biblia, no? Nag-ingon sa 2 Timothy 3:16, ang Biblia nagunsa naman? Unsay gingon sa 2 Timothy 3:16? Ang Biblia gigamit aron sa unsa? All scripture given by inspiration of God, aron sa pagmanda, aron sa pagmatuto, aron sa paggiya sa maayong buhat. No, upat na diha gospel, kanya reproof, correction, and guidance to do good.
Makita na sa 2 Timothy 3:16. So, diya makita sa akong gisgot yung na God reveals by natures and God reveals in the Bible. So, ang real life application ng igsoon karon nga mga batanon sa panahon dinhi daghan kayo ang atong madunggan mga tanong priya sa ilang skin kanina daghan atong madunggan ng mga humong no friends, influences, social media trends, opinions daghan ang musulod nga input sa mga batanon. So be careful kay sa John 17 nag-iingon ganina the word of God is the truth, no? So giingon din kung confused ka, read the Bible. Kung galipog ka, basaha ang Biblia. Kung stress ka, basaha ang saad sa Salmo. No? Ang Biblia nga gisulat ni Haring David. Kung nawala ka, basaha ang Gospel. Read the Gospel. Kung worried ka, pray and read God's Word. Meaning to say, whatever happens in your life, go back, find the Bible, read the Bible, and all your questions will be answered. Kaya giingon din na sa Psalms 119, the Word of God is the light upon our path. So, muna gihisgutan ganina. So, ato ang final challenge mga igsoon, before ta mag-question, napakikatugan mo? Kinahanglan mga igsoon, nga kung gusto ka na doon na kay strong faith, clear direction in life, peace in mind, closer relationship with God, read the Bible. Do not bring the Bible only on Sabbath, no? Ayaw lang ipakita na bit-bit kang Biblia, kundi bit-bita ang Biblia, ibutang sa imong kasing-kasing matagadlaw, imo ang giya sa imong kinabuhi. So, I think na napamanday exam. Kung doon ay ikadugang dira, elders, bahin sa Biblia nga atong diskutan karon, you are free to stand, give your opinion. Ikaw ba? Nakikakaw ba? Kadugang pagpadasig sa mga batanon o sa mga hangtong nga atong yung dilita mo biya sa atong foundation, which is the Word of God, which is the Bible. Si Papawi, so Elder Bernabe, na ikadugang alang nini. May hapon no? Yung tanang. Muhata kong usak ka parabol. For example, ron, ang atong amahan, tuwa na dito sa gawas sa tumasod. Yang karon kita mga nagyakas sa Pilipinas. Karon ang amahan, nagpadala o sulat na naakoy $5,000 withdraw. Apan, ang anak ng isulatan, wa magpanumbalik, wa kupasa. Musa na, Pilipinas nagbilin sa ato dili o Biblia o iyang silbing sulat. Ang sulat nag-ingon, kung ato lang pasahon, tagaan kaniya o kaluwasan. Pero di ka basa, di kita makabatun o kaluwasan. Amen. Okay, so naanak po sa interesting part ang atong exam, atong question. Awan siya pa again, kung mukha na lang, mag-ace lang. May question para sa mga bata, no? So, before sa question, ato ang ihangyo si Miss Javier Aika sa paghatag sa pinasahing awit. Any time.
Okay, amen, no? So, sige, hanggang na mga bata, atong question. Paunanay ni? Paunanay ni o raise? Raise na lang. Raise your hand. Okay, mga bata. Okay. Ice cream na ba ang banan? Price. Medyo na? Okay, mga bata, ato ang question. Ready na mga bata? Pila ka buok ang nagsulat sa Biblia o pila ka buok ang author? Kinsa to ba? Pila ka buok ang nagsulat sa Biblia o pila ka buok author? Ay ka na kayo ba? Shanley? Ha? Four, zero, another answer? Pila ka buok nagsulat? 40, parehas mo, 4-0 ya, imo 40. Kinsa pa? Oh, kinsa yung author? Pila ka buok author? Ha? Writer o author, wala man. Huwag mo naminaw rin na ba? Siya na rin, pila buok author? Usa. Ika? Isa. Kinsa yung author? Ang author, kinsa? Usa yung author, pero kinsa ang author? Kinsa yung author? Bata? Ha? Ano sa siya dito? Jesus? Any answer? Sila, patong mga bata. Okay, so, padayon na, no? Ang nagatupag si Shanti naman si Aika. So, 40 ka buok ang writers, usa ka buok ang author. Si Jesus Christ ang ilang tupag. Sila na tupag ang nakakuha. So, ang price niya, ang mga istorya niya. So, kani mga batanon. Apil po mo, ikaw po mo guys din. Batanon, nganong importante ang pagbasa sa Biblia kada adlaw? Tubag. Ilan? Nganong importante kuno ang Biblia nga basahon kada adlaw? Grow, ha? And grow. Oh, any other answer? Sakto na? Oh. Kasi may practical answer niya. Ano importante sa inyo ang Biblia? Hindi nyo kita scientifically. Oh, kita sa kasi mga ano importante ko, no? Nga magbasa mo Biblia kada adlaw or once a week. To know God more. Okay, to know to know God more, and you will grow. Duha na tumaga. Isa to nag-grow, to know God more. Grow, kung ito. Okay. Other answer. Okay. For guidance. Paglaw. 8 answer. Insa ba? Okay, wala na. Kaya ko na review ang right answer. Stronger relationship with the Holy Spirit.
stronger relationship or our Heavenly Father. So, ang pinakaduol nga tubag nga ibutang diri si Bea, no? Gihatag ni nga guide sa sakto nga desisyon sa kinabuhi. Okay, the closer answer si Bea. Ayaw, Bea. Ngayon mga sa Bea na. Okay, kani para sa mga hamdog. Tulo na rin. Para hamtong, para magkakaw sa guys kami hamtong. Asa makita sa Biblia nga giingon din ang asa na teksto nga giingon ang Biblia magamit alang sa gospel, alang sa pag-reprove, alang sa paggiya sa maayong kinabuhi. Dara ito, asa na brad? Kalaman yung una sa okay, so basa unang at ikadawang Timoteo 3:16 pabat bersama oh para kani importante ni mga batanon 4 Ang tibuok kasulatan, sulat o pansalatan ikan sa Diyos o mapuslanon, alang sa pagtudlo sa makatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo o sa pagkinabuhi ng matarong. Sa ingon, ang nakilangan sa Diyos masangkang pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhay. okay, so mga batanon, asa ito makita? Sa 2 Timothy 3:16. Kay mabot na siya po naman, ngayon kasi mong basa ng Biblia, mabuang man. No? Nga po ng Biblia dahil, kinahanglan natin masahon, kay kining Biblia, mauni mo giya na to, kini magpadlong, maggiya sa atua. No? So, reading Bible is so important, essential sa atua kinabuo. I think, kanala na itong questions, kay ang price na to, dagko, muli mo nag-limited kayo. Pero ang price na ito, mga atong lista ni Daog, sa sunod sa bando, pag kung ma-absent yung sunod sa bando, forfeited na niya, ato ang nihatag sa lain. Ang mukhawa na niya, kato ng facilitator, wala na basta absent mo. So, why absent sunod sa bando? Ang ato ang sunod na topic sunod sa bando, ang ato na pong dramatize, yung skit na to, ang about Trinity. No? Trinity. Kini importante sa mga bataton, ato masabtan o inyong masabtan nganong ang tulong ka personas importante sa ato dili lahi sa uban nga tingog nga tunity oneness o tunity o trinity. We are in the Trinity, wala kayong kausapan. So I hope apin naman single man, I hope kini nga gamay nga ato ang gihimo karon maghatag ng foundation sa atong mga batanon. So mga batanon o gusto sa kahamto nag-remind sa ila sa ato ang mga baruganan. Next week, ladies and gentlemen, it's about Trinity. Trinity, atong tulong ka God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Thank you, Brother Charlie, for teaching us a fundamental belief. Ang sunod ay children's art, tawag sa mga bata kanta. Mga bata.
memory verse. Sunod kay Sundown Worship na lead Brother Charles Odell, Tabiana, and then closing prayer by Brother Edward Lawa. Yes. Okay. Thank you so much, no, sa mga bataan ko. And salamat po sa atong AOA leader sa congrats. Congratulations sa pag-lead sa atong AOA program karong udtuhon. So, mga kaigsunan, ang akong part today is to give us the sundown worship. No? Something sundown worship. Adto ko ni na hibaluman or ito ni na bawan sa Batu Church dito sa Zamboanga City. Mahibong ko mga kaigsunan na every time mahuman ang iwan nila, lagi sila sundown worship. Nakuta na po, so may purpose sa atong sundown worship. Ana si Pastor dito, Pastor Agilio. Ana siya, purpose sa sundown worship is to prepare us all aron kita ma-encourage mo tuon sa ato ang lesson study for this week, for the week. So, ato sa worship is all about giving us the overview kung unsa ang ato ang studyhan na lesson for this week. For last week, mga kaigsunan, we have studied the preeminence of God. No? Ang pagka-supreme sa Ginoo, ang pagkagamhanan sa tanang mga butang ang Ginoo. So, now that Paul revealed to us unsa ka-powerful ang Ginoo mga kaigsunan, let us go deeper into this week's lesson, no? Entitled Reconciliation and Hope. So sa Biblia mga kaigsunan, unsa gisaya sa reconciliation? Unsa man na? Monsharon, what? Pagpasig ulit. Pagpasig ulit sa relasyon ni mo diha sa Ginoo. Kay tungod mga kaigsunan, niingon si Paul last week na ang Ginoong Hesus mao'y pinatagamhanan sa kanan. Now, because of sin, we were alienated. Meaning, we were separated. Nabuwag ta sa Ginoo. O yung sa may consequence ana mga kaigsunan. Kung kita nabuwag sa pinatagamhanan nga being sa tibuok universo, unsa may mahitabo nato kung mabuwag ta sa Ginoo. Now, giingon diri mga kaigsunan nga if we are separated sa Ginoo because of sin, there is alienation, no? Dili slightly disconnected, dili neutral, pero completely nabuwag kita sa Ginoo because of sin. Sin is not merely a bad behavior. It is rebellion. Meaning, ang imong relasyon diha sa Ginoo nga perfecto, nabuwag gyud ka diha sa Ginoo. Meaning, salvation is not possible for you because you are sinful. So mga kaigsunan, how does that make us feel? O may ka, di ka maluwas kay makasasala ka. Di ka maatog langit kay masasala ka. Di ba? It makes us feel anxious. Kay mag-uul ka, kay di ka makasaka sa langit. Pero, ang giingon din sa 2 Corinthians 5:18, mga kaigsunan, 21, God takes the initiative para luwason kita. Ingon siya mga kaigsunan na ang Ginoong Hesus ni hatag siyang kaugalingon sa kalibutan aron ang sala mawala. Meaning, dili kita ang mukabot sa Ginoo mga kaigsunan paron maluwas ka. Pero ang Ginoo mukabot paubos para kita mahitaas. No? Grabe ang assurance mga kaigsunan. There is no need for us to reach sa pinaka-perfecto na being diha sa university. Pero, we just have to open our hearts and accept iyahang hand na ga-reach nato downward.
This is grace, mga kaigsunan, initiated by God. And mga kaigsunan, the next thing na i-point out ni Paul, mga kaigsunan, is Paul speaks about a mystery revealed. The mystery is that Christ is not only for one ethnic group, not for a specific religious elite, but Christ in you, the hope of glory. Meaning, mga kaigsunan, the mystery revealed, dili lang para sa specific na mga tao ang kaluwasan. Pero, dili lang para sa specific na mga religious groups, mga kaigsunan, ang kaluwasan. Pero, para sa atong tanan. Meaning, ang salvation o ang pagsikuli sa Ginoong Hesus para sa atoa is available to all. Available para nimo, available para nako, available para sa atoang tanan. And the last point, mga kaigsunan, continuing in faith. This is the last point na i-point out ni Paul sa atoang week lesson. Ingon siya, mga kaigsunan, believers ang magtotoo must continue to be grounded and steadfast. Ang reconciliation, di lang one-time thing. Di lang tungkol kay, nadasin ko karon nga sa maduha. Meaning, di ka ko makasasala na hinuol na ko sa Ginoo. But reconciliation is a lifetime journey. Meaning, ang reconciliation, mga kaigsunan, dili mahitabo or dili niya ma-achieve until dili moabot ang Ginoo or dili ma-end ang imuhang life. It's a lifetime thing, mga kaigsunan. So, this week's lesson, mga kaigsunan, focuses on us connecting back to Jesus Christ. Us having that deeper connection sa Ginoo kay tungod siya ang pinatagamahanan sa tanang universidad. And if we do not try to accept the hand that reaches out for us, kita yun ang malugi. And you will find details, mga kaigsunan, sa lesson. If you study this week's lesson, you will be enlightened kay tungod. Mga kabutang nito ang mga details sa ipag-ingon ni Paul. So, I'm encouraging you all, especially sa mga batan di man yun uso sa ito ang magtuon ng lesson. But I'm encouraging you all, especially mga batan to study this week's lesson, which focuses on reconciliation and hope. Ang pagsikuli nato diha sa Ginoo. So, that is the overview sa ito ang lesson discussion. And I hope and pray this week's lesson will be able to transform us into a better person and having that better relationship with sa Ginoo. Atong iuli sa ito ang